Hi Gemini! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. So ito po ang iyong kapalaran for August. Para sa mga Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, love and career. Actually, depende kung anong cards ang lalabas. So, tingnan na lang natin. Okay, kamusta kayo guys? Kung kailangan nyo ng private reading, Gemini, pwede nyo kong i-message sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Pwede din sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko. So, tingnan natin guys. Ready ko lang yung cards nyo. Okay? Tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo ngayon. Comment present para alam ko nanonood kayo. Ayan. Pasensya na medyo late yung August reading natin, guys. Kasi, yeah. Galing kasi ako ng, galing ako ng Bangkok, Thailand. So, alam nyo na busy. Na busy sa travel. Tsaka, ang dami ding pending na private readings. Kaya, i-message nyo ako kung kailangan nyo din ng private reading. Kung kailangan nyo din ng crystals, tingnan nyo sa Instagram ko. Naka-post doon lahat. Tsaka, i-follow nyo din ako sa Instagram ko. Okay? Mayroon tayong love crystals. Crystals for money, career, business, creativity, at marami pang iba. Meron for protection. Meron din tayong black tourmaline with evil's eye. Sa mga naghahanap po, okay, ghost month na po today. So, ito, nag-restock tayo nitong bracelet na to. Black tourmaline with evil eye, protection. Ayan, message lang kayo, okay? So, anyway, ito na, mag-start na tayo guys. Unang mensahe para sa'yo, Gemini, is trust. This situation is calling for you to have faith. Siguro, dahil nga sa mga naging problema nyo, medyo sinusubok yung trust nyo sa isa't isa. Okay? Anxiety, ayan, isip ka ng isip. Parang nasa point ka ngayon na nag-overthink ka talaga. In-overthink mo yung mga nangyari. When I make joy a priority, brilliant ideas will come naturally. Support will surround me and movements will form. Kapag masayahin ka daw, mas marami kang magagandang idea na dumadating na lang ng kusa sa'yo. And marami ding sumusuporta sa'yo. My productivity stems from inspiration. When I focus on what brings me joy, my tasks become effortless actions. Oh my God, puro joy yung messages. Mukhang masayahin ka ngayon, Gemini. Ipagpatuloy mo yan kasi nag-a-attract ng blessings yung pagiging masayahin mo. Tsaka parang hindi mo na nararamdaman yung pagod, yung hirap. 'Di ba? Nagiging effortless yung mga gawain mo. And maraming sumusuporta sa'yo. Okay. Iwasan mo lang yung overthinking kasi nagkakos ng anxiety yan sa'yo. Okay? So, from the tarot, tingnan natin. Ang overall energy mo is death and rebirth. Oh my God. Parang down ka ata ngayon. Nakikita ko sa'yo, merong nangyayaring transformation. So, kung nadadown ka man ngayon, kailangan mong bumangon ulit. And I feel like babangon ka ulit at magkakaroon ka ng bagong simula. Okay? Huwag mo nang sumuko kahit mahirap. So, mamaya ika-clarify natin yan. So, sa recent past, 10 of Wands, Queen of Cups, the Judgment card. Okay. May burden ka dito kasi masayahin ka, Gemini eh. Ikaw tong Queen of Cups, may mga pangarap ka sa buhay. So, ang dami mo ding responsibilidad. So, siguro nagsabay-sabay na kaya naging mabigat para sa'yo. Mayroong person na sobrang mahal mo. Feeling ko baka dahil nga sa mahal mo yung taong yan, parang nagmamadali ka na magkaroon kayo ng future together. So, ginagawa mo yung best mo, pero nakikita ko sa'yo napapagod ka. Okay? Huwag lang magmadali. Kasi, you have to take it one step at a time. Kasi pag sinabay-sabay mo, mahirap, magiging mabigat siya. Okay? Sa current energies mo, 4 of Swords, the Wheel, and Page of Swords. So, pinapahinga mo yung isip mo ngayon, pero nag-iisip ka ulit eh. Alam mo yung ayaw mo magka-problema, pero pinag-aaralan mo pa rin. Andun pa rin yung curiosity. Andun pa rin yung feeling na gusto mo mag-workout yung mga bagay-bagay at gusto mo bigyan ng bagong chance.
So, itong Death and Rebirth card, tsaka itong Four of Swords, I feel like sinasabi nito na unahin mo muna yung sarili mo. Kahit nasabihin natin na meron ngang second chance para sa inyo ng taong yan, pero kailangan mo din ng time para mag-heal. Process kasi yan eh, hindi siya minamadali. Okay, siguro umatras ka muna, Gemini, masyado ka kasing mabait. 'Di ba? So, ipahinga mo din yung isip at yung puso mo, pahinga mo muna. Sa near future, 7 of Wands, 2 of Swords, 2 of Cups. Okay, tanggap mo pa rin siya kahit anong mangyari. Kahit may nagawa siyang hindi maganda sa'yo, nasaktan ka niya, or kung ano man yan. Nakikita ko dito, nahihirapan ka magdesisyon eh, kasi gusto mo siyang makausap at makasama, pero gusto mo rin protektahan ang sarili mo. On the other hand, tanggap at mahal mo siya. So, mahirap para sa'yo. I-clarify natin, guys. Bakit Death and Rebirth yung overall energy ni Gemini? Nada-down ka ngayon eh. The Hierophant, baka ang kadi mo ay Taurus. Meron ding Scorpio energy na kadil nyo. Meron ding water sign. Actually, lahat naman, binanggit ko lang yung strongest na signs. Merong Leo. So, kailangan mong magpaka-strong kasi mataas ang pangarap mo. Marami namang sumusuporta sa'yo. Nakita ko dito, ang dami mong ginagawa. Mas pinipili mo na lang manahimik, which is for me, tama naman yan. Mag-workout yan para sa'yo. Gawin mo na lang muna at ayusin mo na lang muna yung sarili mo kasi magugulat ka na lang na nag-improve na yung sitwasyon. Okay? And sa nakikita ko dito, mukhang malalim yung connection yun ng taong yan. Kaya ka din, sobra ka ding na in love sa taong yan eh. Pero sa nakikita ko sa'yo, mas pinipili mo na lang manahimik na lang at gawin mo na lang kung ano yung tama, 'di ba? The Moon, kasi nalilito ka. Okay. Tingnan natin yung ibang cards. Bakit may burden si Gemini sa past? Bakit parang ikaw yung hirap na hirap dito? Okay. The Sun, wow. 5 of Wands, Page of Pentacles. Kasi palagi kang masayahin eh. Alam mo yun, kahit nagkakaproblema na kayo dati, pero palagi mo sinasabi, hindi, okay yan, kaya natin yan. Ikaw yung sobrang optimistic. Kaya tuloy, dumating sa point na ikaw din yung nahirapan sa huli. 'Di ba? Sa bottom of the deck, guys, ayan o, 3 of Swords, nahirapan ka. 'Di ba? Broken ka na. And, yeah. Nakikita ko dito, merong sun, ibig sabihin parang very grateful ka na naging parte ng buhay mo yung taong yan. Kaya, pinagbibigyan mo siya, nag-e-effort ka para sa kanya. Yun pala sa huli, ikaw din yung nahirapan. So, ikaw yung kawawa, 'di ba? Tsaka mahal mo siya eh. Tingnan natin yung sa current. Bakit parang gusto ng manahimik na lang ni Gemini? Knight of Swords, 7 of Pentacles, Page of Cups. Okay, andyan pa rin naman pala yung opportunity, pero busy ka rin. So, ito ka nagmamanifest ka, very practical. Palagi ka kasing masayahin, palagi kang curious. Kaya, palagi mong binibigyan ng chance, 'di ba? Nag-iisip ka palagi na ano bang pwede kong gawin dito, paano ko ba ayusin 'to? Kita mo siya, naghihintay siya hinihintay niya mag-grow yung itinanim niya. And merong excitement. So, magaan naman yung nasa-sense kong energies dito. Okay. I-clarify natin yung nasa near future. Okay, bakit nagdadalang isip si Gemini? Oh my gosh, the Moon, 6 of Pentacles, the High Priestess. So, ito na nga, kaya ka nagdadalang isip kasi hindi talaga clear sa'yo lahat. Sa tingin mo kasi, meron kang responsibilidad sa kanya, siya din naman may responsibilidad para sa'yo. Pero, sobrang mo yung pinag-aaralan, kaya pinipili mo manahimik na lang. Kasi feeling mo, merong give and take sa inyo. Pero siguro, na-realize mo na parang niloko ka or inabuso ka ng taong yan. Ewan ko kung anong nangyari. Ginagabayan ka ng intuition mo. Kaso lang, hindi rin ganun ka-accurate yung intuition mo sa nakikita ko. Kasi,
nahihirapan ka. Ayan, pero hinihintay mo pa rin siya. Minamanifest mo pa rin siya. Okay, ang tanong, ano bang iniisip niya? Okay, teka. 7 of Cups, tinitingnan mo yung iba't ibang options at nalilito ka na din. So, siguro iwasan mo na yung sobrang pag-overthink. Okay? Ang tanong, yun na nga ang tanong is kung ano bang nararamdaman niya. Ito ka temperance, patience. Lagi ka nag-a-adjust kasi gusto mo suportahan ka din niya, mahalin ka rin niya. 'Di ba? So, saan naman ngayon yung person ni Gemini? Nasaan na siya? Nasaan? Queen of Pentacles, the Fool. Oh my gosh, busy-busy sa sarili. Alam mo, nagkikare naman pala siya sa'yo pero sa ngayon, inuuna niya yung sarili niya para siyang nagpapakatanga na lang kasi puro sarili na lang niya. Tsaka, nakita ko dito, gusto niya mapag-isa din. Pero nagkikare siya sa'yo. Yung nga yung very ironic kasi nagkikare naman pala siya sa'yo, but kailangan niyang magtago? Parang ayaw kanyang harapin. 'Di ba? So, may something talaga dito sa taong to Pero sa nakikita ko dito, mukhang magaan naman yung aura niya. And very confident siya sa sarili niya. Ito siya, Queen of Pentacles. Sa nakita ko, Gemini, tama naman yung sinasabi ng intuition mo, andyan pa rin naman talaga siya para sa'yo. Yung nga lang, mas inuuna niya yung sarili niya sa ngayon. Okay? And 9 of Pentacles, busy pala siya Ayan, ang dami niyang ginagawa. So, sa nakita ko, nag-grow yung finances niya. 3 of Wands, meron siyang hinihintay. Okay, mukhang meron siyang pinoproblema, kaya hindi siya makakonect sa'yo. Or, ayun, kaya kayo nagkakaproblema kasi meron din siyang personal na inaabangan. 7 of Cups, ang dami niyang iniisip. Merong ibang tao din dito na iniisip niya. Ace of Swords, 8 of Cups. So, mukhang pinili niya, unahin yung sarili niya. Ayan. 2 of Pentacles, BC, Hanged Man, pero may offer pa siya sa'yo. Actually, iniisip ka niya, gusto niya mag-offer din sa'yo. Gusto ka naman pala nito Medyo egoistic lang, the Emperor. May nakita ka dito mayaman, guys. Merong magbibigay ng pera, something like that. Okay. And then, meron ding mayaman na kuripot. Ewan ko kung sino yan. Kasi ito, kita mo yan, hawak niya pera, diba? Ito siya, Emperor, mayaman yan Tapos ito naman ngayon, hawak niya yung purse niya parang ayaw niyang ibigay. So, kaya ko sinabi na mayaman na kuripot. Pero, ang nakita ko sa kanya, mukhang meron siyang addiction. Gusto niya magpakasaya na lang. Parang tinalikuran niya yung responsibilidad niya sa'yo. So, Magician and King of Swords. Okay, so ikaw na to, nakita ko sa'yo, nagmamanifest ka, pero nag-iingat ka na din. Mahal mo yung taong yan andito yung Empress. Kaya naman pala. Okay, so, sobrang in love yung nakikita ko dito. Hinintay mo yung tamang time para sa inyong dalawa. Pero, parang naiinis ka na rin. Naiinis ka na rin kakahintay sa taong yan. 'Di ba? So, tingnan natin to. Chariot, Queen of Wands, 9 of Swords, Justice. Okay, baka may kadikang Cancer, Libra, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, nakita ko dito possible na merong travel. Iniisip mo na bumawi. Ayan, or merong something legal na iniisip mo na tinatry mong ayusin na hindi pa tapos ngayon. And I feel like yung something legal na yan, sa ngayon hanging pa rin siya, kaya lumabas tong 9 of Swords, overthinking ka na. Inisip mo, kailan pa ba matatapos to? Queen of Wands, ayan. So, tingnan natin anong magiging result ng hinihintay mo na yan. Okay, mukhang maganda na yung result. Ace of Pentacles, bagong simula. And nakita ko ulit na merong parang i-offer na pwedeng pera, pwedeng regalo. Andito si Empress ulit 8 of Swords. So, meron ako nakikitang may offer, pero parang may nasense ako dito na nahirapan kang kadil yung taong yan.
Hinihintay mo lang talaga siya. Siguro ang masasabi ko lang, Gemini, huwag kang magpaka-stress dyan sa taong yan. Nag-iingat ka na, parang nahirapan ka na magtiwala ngayon eh. Kaya din siguro lumabas kanina yung trust. This situation is calling for you to have faith. So, yeah, you're trying to have faith. Pero, ayan, siguro, siguro naiinis ka na. Okay, tingnan natin yung outcome. Pero ang ganda ng energy mo may Empress. Okay. It means na you can do whatever you want. Magiging successful ka. Two of Pentacles, Eight of Cups, King of Swords. So, ang outcome dito, parang na-feel ko dito, hinihintay mo pa rin siya, pero aayusin mo na din yung sarili mo. Magfo-focus ka na rin sa mga happy thoughts, sa mga bagay na nagpapasaya talaga sa'yo. Hindi mo na ipipilit yung emosyon mo sa kanya. Mahal mo kasi siya eh. Nag-invest ka ng emosyon sa kanya eh. Kaya niisip mo ngayon, di na ako mag-i-invest. Ayan, tumalikod ka na at merong bagong simula. Okay. Kuha tayo ng Tagalog Love Oracle. Ano bang iniisip ng taong yan? Ano bang gusto niyang sabihin kay Gemini ngayon? Or anong energies ang connected sa inyo ngayon? Kuha din tayo ng advice. Okay. So guys, ghost month ngayon, mag-offer kayo ng candies kasi merong mga hungry ghost na gumagala. So, bakit mag-offer ng candy? Kasi gutom sila eh, kaya hungry ghost, 'di ba? Yung candy para kumalma sila, maging masaya sila. Ayan, ganun yung purpose ng candy. Parang during Halloween pala, during Halloween, 'di ba, sa US, nag-offer sila ng candy. Pero sa atin dito, Ghost Month, which is ngayong August 16 hanggang September 14 yan. So, make sure meron kayong candy, ilagay nyo sa altar nyo or somewhere na offer nyo sa mga hungry ghosts na pwedeng dumaan sa bahay nyo. Okay? Ayan, and again, sa mga interested sa crystals, mamaya after ng reading na to, sasabihin ko. Okay, ito na yung mga mensahe. Oh my gosh, reconciliation, take me back. So, magpaparamdam yan ulit. Parang gusto niyang magkaayos kayo. Tanggapin mo siya ulit. Passion. Romance. Oh my gosh. Diba? Sabi ko na eh. Naiinis, angry, ego. Okay, medyo egoistic ano. Merong egoistic sa inyo. Sa totoo lang, ang lakas ng confidence mo ngayon. Diba sa reading lumabas si Empress at si Emperor? Akin ka lang possessive. Oh my gosh. Bakit? Possessive. Nagsiselos ata kayo guys. Kaya ganyan. Nag-iisip. Okay. Oh, Gemini kasi isip ng isip eh. Air sign kasi kayo eh. Oh my gosh. Third party cheating. Diyos ko, day. Bakit? Parang ang daming tao ngayon involved. Pero hindi yan applicable sa lahat. Hindi din yan literal. Minsan kasi pag lumabas yung card na third party, possible din na third party is family or kaibigan or ex. Can be anyone. Baby. Okay, baka ito yung tawagan nyo. Or baka gusto nyo magka-baby. Ayan. Okay. So, advice for Gemini, patience. If you tried forever to shift a problem, there's probably something to learn from embracing it. May I let this be for now? Help me relax and trust every need will be met. Often, change soon follows. So, yun na nga yung sinasabi ko eh. Merong problem na hindi maayos-ayos sa ngayon. And, ang advice lang sa'yo, hayaan mo lang sa ngayon. And, kumalma ka, kasi magkakaroon din ng blessing para sa'yo sa mga pangangailangan mo at magkakaroon din ng pagbabago. Okay? Again, lumabas yung trust. Just have faith. Yan yung advice para sa'yo. And be patient. Ayan. Okay, guys. So, sorry for you, Gemini, for your August Kapalaran. Thank you for watching. Kung kailangan nyo ng private reading, may bayad po yun kasi ikaw mismo ang i-reading. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box yung number ko. So, yung description box is nasa ilalim ng video na to. Hindi yung comments, ha. Marami kasing nagtatanong sa comments sa
saan ba daw yung number ko, hindi daw nila mahanap, andyan po sa description box po sa ilalim ng video na to. So anyway, ayun, and for the crystals, meron tayong to attract love, for romance, to attract your soulmate, for healing and for self-love. Meron din for healing of past trauma. And syempre, to attract money, for creativity, for business, for abundance, for protection, and marami pang iba. Mag-message lang po kayo. Thank you so much, Gemini. Ayan, I'll see you again soon, guys. And God bless. Meron po tayong love reading kagabi. Kung hindi nyo pa napanood, bisitahin nyo sa channel. Andun po yun. And yung the other night. Kasi ang ganda ng mga love readings. Maraming naka-resonate. So, also, i-comment nyo din kung nagustuhan nyo itong reading na to. Or kung nag-resonate ba. Para alam ko. Okay? Thank you. And i-like nyo na din. Have a good day again. And God bless. I'll see you again soon. Bye!